Ito na kaya yung sagot para mabilis humaba ang buhok at maging makapal ito? Alam nyo ba na healthy scalp equals healthy hair? Kaya dapat magsisimula ang ating hair care sa ating scalp area. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, susubukan natin ang hair oiling and papakita ko sa inyo kung paano ito ginagawa para sa hair growth. Kung gusto nyong malaman kung paano, please keep on watching. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. Ang dami ko actually nakikita sa FYP ko sa TikTok ng mga girls na gumagawa ng mga hair oiling routine nila. And marami rin ako nakita mga transformation na talagang kumapal ang hair nila and mabilis itong humaba. At dahil nga kapapanganak ko pa lang at sinabi nga nila na pag 3 months ka daw na postpartum, dito na daw nagsisimula yung hair fall or yung hair loss. Syempre natakot ako dahil 3 months na ang baby ko. And that means 3 months na rin akong postpartum. Maaari akong magkaroon ng hair fall, pero so far wala pa naman akong excessive na hair loss. So uunahan na natin siya at gagawin natin ang hair oiling para maagapan natin at hindi ako magkaroon ng thinning sa aking hair. Let's start with brushing the hair. Kailangan daw ay wooden brush ang gagamitin dahil ito yung magsistimulate ng blood circulation sa inyong anit or sa scalp area. So, ang gagawin mo lang is isusuklay mo lang ito ng mga 3 to 5 minutes. So, lahat ng part ng scalp mo kailangan ay mahaguran ng ating suklay. Syempre, bago ka magsuklay, make sure na walang tangles din ang buhok mo. Kasi nga, syempre, kailangan wala rin tayong hair breakage doon sa ating mids and ends. Alam nyo ba na healthy scalp equals healthy hair? Kaya dapat magsisimula ang ating hair care sa ating scalp area. Ayan, susuklayin lang natin siya, pati yung likod, kaya yumuyuko din ako para lahat ng parts ng aking anit ay nahahaguran ko nitong wooden brush. Next is ang hair oil natin. Ang gamit ko ay itong miel na rosemary mint scalp and hair strengthening oil. So meron siyang biotin din, and bukod sa rosemary, marami din actually siyang mga oils na kasama kasi hindi mo pwedeng i-apply ang rosemary na directly sa iyong scalp. Kailangan may carrier oil to. So, itong miel, may halo na siya. Dapat pala, hindi masyadong marami ang ilalagay sa anit kasi magka-clog din ang pores natin. So, kalahati lang ng dropper yung in-apply ko dito sa may bandang harapan ng aking buhok. And then, nag-pump uli ako ng another half at yun naman yung nilagay ko doon sa may bandang likod. Massage natin siya. And kung may scalp massager kayo, pwede nyo rin gamitin. Ako kasi nasira na yung scalp massager ko, so kamay na yung ginagamit ko para mag-massage ng aking scalp. Pwede rin kayong gumamit ng wet and dry na detangler para ma-distribute nyo ng maayos yung product or yung oil sa inyong scalp. And then ito rin yung ginamit ko para maging scalp massager na rin. Gagawa ka lang ng mga circular motion gamit itong brush na ito, and in fairness ha, nakaka-relax talaga tong part na to. So gawin mo rin siya mga 2 to 3 minutes, so magpatugtog ka lang dyan, isang kanta lang yan. And then pagkatapos ito, pwede ka rin mag-apply ng the same na oil sa iyong mids to ends. And then pwede ka rin naman gumamit ng ibang oil like argan oil, jojoba oil, or yung mga oils na gusto mong ma-apply sa mids and ends para lumambot ito. Actually, pwede ka rin gumamit ng hair mask. Parang reverse hair washing na rin yung dating niya. Leave it for 2 hours and then rinse na with shampoo twice. So, 2 beses ako nag-shampoo nito and then after that, nag-conditioner din ako. Masama pala guys na ino-overnight ang mga hair oiling kasi pwede itong magkaroon ng dirt, lalo na doon sa pillowcase natin. Mas matagal siya sa buhok, mas madaming dust na pwedeng dumikit sa kanya. So, pwede rin mag-cause ng clog imbis na makatulong sa pagtubo ng buhok. I will update this video kung ano mangyayari sa ating hair growth journey kasi actually guys, nagpapahaba talaga ako ng buhok and so far, ang haba na nung pinakadulo niya. Pero kasi lagi ako nagtitrim dahil tinatanggal ko yung mga may colors ko pa sa dulo. So, konti na lang yung mga may color. I-measure ko rin yung buhok ko para makita natin kung may difference talaga mangyayari sa pag-hair oiling natin. I'm actually doing this twice a week. Pero kung bago ka lang sa hair oiling, mas okay na once a week mo lang siyang gagawin. Iiwanan ko rin sa description box below lahat ng mga products na ginamit ko, yung mga brush, and also yung hair oil, kung gusto nyo rin sumabay sa aking hair oiling journey. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below, and I'll see you next time.
Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom, boom.